Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa napipintong interim release ng ating minamahal na Tatay Digong. Post ni Kipicho 2 minutes ago. Sabi niya, ito ang sinasabi ko. Kahit di natin pag-usapan, they already know. Sino yung they? Mga kalaban ni Tatay Digong. Especially Attorney Conte, Cristina Conte. Alam na nila. They are 100 steps ahead. That's why it's important that we also are able to share what's happening because our ignorance cannot shield PRRD. You cannot fight well if you don't know what is happening. Alam nila, Attorney Conte, alam nila kahit na we don't discuss publicly what countries could have tapped to host PRRD. Ito, post ng Manila Bulletin. Sabi ng Manila Bulletin, the Netherlands could possibly host former President Rodrigo Duterte if he is granted interim release. ICC Registered Assistant Counsel Cristina Conte said. Basahin natin ang article Malapit na. Ito na yung article. Dutch house arrest. Dutch yung Netherlands. The Netherlands eyed as host country for Duterte's interim release, says lawyer. The Netherlands could potentially host former President Duterte if he is granted interim release, said Attorney Conte. Sabi niya, ito yung exact statement. The Netherlands, obvious kasi dadaanan siya, it will be a transit country. The lawyer, who is in The Hague, said in an interview on DZMM citing ICC records. Dadaan. So from ICC, i-host muna ng Netherlands. Then after that, meron pa bang another country o Netherlands na? Hindi ko masyadong maintindihan. Ito. The Netherlands, obvious kasi dadaanan siya, it will be a transit country. Transit. So kung transit, hindi siya permanente, may iba pang host country. Well, whatever. Basta makalabas ang ating Tatay Digong. Conte explained that the option for the Netherlands to be the country of interim release instead of merely being the transit country is also being studied. Pwede pala. Pwedeng transit, temporary, pwedeng permanent na host country. Kasi ang pinaka-the best, Netherlands na, dahil ang dali nang mag-appear si PRRD sa hearing kung may hearing. Pinaka-the best, Netherlands. Ang sabi naman ni BP Sara, meron ng host country very much willing na tatanggap kay PRRD. So kung Netherlands ito, wow, answered prayers na. Okay, sabi ni Conte, ang sabi nila, baka naman okay din na dumiretso sa third country o anumang country na yan, pero actually, the Netherlands, baka naman pwede nyo rin kupkupin na for the rest of the period of interim release. Kung baga, what if muna dyan na lang? Dyan na lang. They said maybe he can go straight to the third country. Listen. The lawyer pointed out that the defense, from a practical point of view, was merely saying that it would be easier for the former president to be under a house arrest in the Netherlands to reduce travel time when he needs to go back to court. Yeah, correct. Ang hirap naman, magbiyahe-biyahe pa, layo.
Nakakapagod kayang magbiyahe. Oh, last year, nagbakasyon kami ng wife ko sa US. Ang hirap yung magbiyahe sa eroplano. Nakakapagod. Ilang hours? I think 13. Nung una kong pagpunta sa US, 17 hours. Noong 2005. Siguro, mahinang eroplano yung sinakyan ko. Mabagal. Itong last year, 13 hours na lang. Narita, Japan to Shuttle. 13. So ito, nakakapagod magbiyahe. I don't know kung may third country pa. Sana, Netherlands na lang. Okay. However, Conte said that the more important consideration is the conditions under which the interim release might be granted. Kaya kung sa akin, hindi yung bansang importante sa tutulang, kundi ang kondisyones. Okay? Ang kondisyones ay, sabi ng ang mga risk factor. Ano yung risk factor? The lawyer noted that some of these conditions are that the former president will not commit another crime, that he will not interfere in the process or intimidate witnesses, and that he will face the court when needed. Of course! May dementia na nga siya. Ano ba yung sinasabi nyo na he can intimidate witnesses? Praning na lang kayo. Sabi nyo na ma-intimidate na siya. Lugmok na nga ang mga Duterte, pinagtutulungan na ng administrasyong ito. Tapos mag-intimidate pa, nakuyapan na nga, nahimaray na nga siya sa iyang karton, di na ano yung memory niya. Sabi pa niya, the acts, the behavior of the Dutertes, both Duterte himself and his family, everybody around him will be taken into account. Anyway, bahala na yan si Attorney Conte na ICC registered counsel kuno. Wala naman pala. Napahiya. So, konting panahon na lang, mga kaibigan. Napipinto na, nararamdaman ko na. Makakalabas na ang atay Tatay Digong. Tagpatuloy natin ang ating pagdarasal para sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos nilang tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Ug karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. O mao na ni sila 20 ka pamilya ni siya. Ug mo na ni ang yero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga gihatag sila ha. Ug mo pod ni ang mga lansang ipanghatag sa 20 ka pamilya, sudah gandang gandud sila. Pasalamat si nanay sa nagtabang daw sa yero. Muna ning mga tigulang na matagaan niya pug yero. Nanay diya man sila ilang taon man diba? So muna ni ang bunggong kargahan. So tabangan sila sa kagawad sa bunggong ilang gikargahan. Inos si Manay Kokoy. Diyan ang panay kitoy. So duha ka bunggo. Karon abot na karon abot na gyud ang gitagaan. Karon mo na ni ang balay sa tagaan na Mogyero. So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay.
apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpal lang nga trapal. Sa Ginoo ug sa nagtabag sa sin nga makatup na gid ko di kami wala na. O salamat kayo.